tamang nakikinig. Programang inaalam ang masasabi mo. Programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre dun sa mga kababayan natin sa iba't ibang sulok ng mundo. Welcome sa inyong palatuntunan, ang Damdaming Bayan. Sa ngalan ni Lakay Boss Deo Macalma at Miss Elaine Apita. Ito muna pansamantala ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Ngayon ay araw ng Biyernes. Ika-13 po tayo sa buwan ng September. Uy, Friday the 13th. Ha? Pero ngayon naman ay swell day. Ayan. At dahil swell day, medyo hayahay muna tayo kahit kaunti. Ha? Pero dun sa mga minimum wage earner, nako, ngayon pa lang napapakamot na ng ulo. Ha? Ang iniisip paano ko kaya pagkakasyahin itong sweldo ko sa loob ng susunod na naman na 15 araw or sa susunod na sweldo, ha? Pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, pambayad sa utang, ayan. At ang masakit, yung mga nangungupahan. Hindi ba? Kasi pagkabayad mo, ang iisipin mo na naman, kung saan mo na naman huhugutin na kamay ng Diyos ang iyong ibabayad sa susunod na singil ng renta. Yun. Kaya wala po tayong ibang magagawa kundi magtipid at higpitan pa ang ating sinturon. Sabi nga ng mga matatanda sa mga pagkakataon na maikli ang kumot, matuto tayong mamaluktot. Ayan. Bueno, marami tayong inaantabayan na ng mga balita. At una na nga dyan ay ang paghatid kay Pastor Apollo Kibuloy sa hukuman sa siyudad ng Pasig. Mula po sa Campo Crame, partikular sa Custodial Center, ay ibiniyahe si Pastor Apollo Kibuloy patungo sa Regional Trial Court ng Pasig sapagkat meron din po siyang kinakaharap na hiwalay na kaso sa naturang hukuman. Bukod po ba dyan, ang isa pang nakabinbin or nakaharap na kaso sa controversial na pastor dyan naman sa Quezon City Regional Trial Court. Kaya malalaman po natin kung saan talaga pirming ididetine o ikukulong si Pastor Apollo Kibuloy. Depende po yan sa magiging kautusan ng hukuman. Pwede pong manatili siya sa custody ng PNP or maaari ding ipag-utos ng korte na siya ay mapiit sa regular na kulungan. Sige, papasukin natin ang situational report. Naroon natin kasamang si Edniel Parosa sa Pasig Regional Trial Court. Good morning, Edniel. Kamusta ang sitwasyon dyan, Edniel? Magandang umaga, Romel. Napakahigpit ng seguridad na inilatag dito ng Philippine National Police, katuwang ng Eastern Police District sa paligid ng Pasig City Hall, particular ng Hall of Justice. Umakyat na nga si Pastor Apollo Kibuloy kasama ng kapwa niya mga akusado para sa pagbasa ng sakdal sa kasong qualified human trafficking. Hanggang 7:40 ng umaga, Romel, dumating dito yung pinaka-convoy mula sa PNP Custodial Center sa Campo Crame
kasama ng DZRH News at ng iba pang mga tauhan ng media. Naunang pinababa ng coaster itong mga kasama ng leader ng Kingdom of Jesus Christ habang 7:48 naman eksakto ipinasok sa gusali ng Pasig RTC itong si Kibuloy. Nakikita Romel na nakasuot ng helmet at bulletproof vest ang mga akusado habang itong si Pastor Kibuloy ay may extra layer ng itim na jacket nang ibinaba sa kanyang sasakyan o ng coaster. Dumating din dito Romel si alias Amanda shortly o ilang minuto lamang pagtapos ipasok ni Kibuloy. Si alias Amanda yung complainant ng kaso. Nauna na rin humarap sa pagdinig ng Senado. Yan ba yung nakakulay, ano yung, ano pangalan ng complainant, Edniel? Si alias Amanda. Kung matatandaan nyo, nagsalita na rin ito sa Senate hearing. Siya yung isa doon sa mga complainant nitong kasong qualified trafficking na ito nga, inihatol ng korte na non-bailable para nga dito sa kay Kibuloy at sa mga akusado. Maliban dito sa mga sangkop dito sa nasabing at atrasong ito Romel, kanina wala pang alas 8 rin ay maaga rin dumating. Nauna rito Kibuloy yung pinaka-acting judge ng RTC ng Pasig 159, si acting presiding judge Reynelda Estacio Montesa. Hindi nagpahayag nagbigay ng pahayag sa media itong si Judge Montesa at dagli ay pumasok doon sa ikalimang palapag ng Pasig City Hall of Justice kung saan nga gagawin itong pagtasa ng sakdal. Yung pinaka-proseso, Romel, ay hindi bukas sa media. Magamat nagbunot date tayo kanina at may mga kasama tayo na doon sa same floor para kumuha ng update at situationers doon sa ikalimang palapag. Pero ang Philippine National Police, naging yung pinaka-judge dito sa korteng ito, ay inasahan natin by this time, 3:20, ay ongoing na yung kanilang preparasyon dahil by 8:30 exacto ay magsisimula yung pinaka-arraignment dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang sitwasyon dito, Romel, sa labas kung saan tayo naroon at naka-hold tayong mga tauhan ng media, mayroon ditong dalawang pinaka-holding area kung saan nakabakod yung mga polis. Binabanggit ni Eastern Police District Director, Police Brigadier General Wilson Asueta sa isang text message sa atin ay 100 mga tauhan niya ang naka-standby para umalalay sa Criminal Investigation and Detection Group. Pero pagtapos itong pinaka-arraignment sa Pasig City, ay nakatakda rin sumalang sa isa pang arraignment itong si Kibuloy at yung mga kapwa-akusado doon naman sa Quezon City Regional Trial Court kung saan ipinaaresto siya dahil sa kasong child and sexual abuse. Pero ang pinagkaiba, Romel, itong sa Pasig, physical na iniling ng korte yung kanyang presensya. Habang doon naman sa Quezon City RTC ay pumayag ito na via video conference na lamang itong arraignment mamayang alas 2:30 ng hapon. So Edniel, wala ka bang napupuna dyan ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy? Isa yan doon sa mga binabantayan ng PNP, kaya medyo may extra layer of protection coming from the Eastern Police. Ang mula doon sa pagbuntot natin, Romel, sa Camp Crame, kasi kasama tayo ng convoy hanggang dito, ay wala tayo nakakitang mga kakaiba na mga insidente. Partikular kung mayroon ng mga taga-suporta na haharap o kung hindi man ay magpapakita ng puwersa dito sa gagawing arraignment. Maliban doon sa traffic, yun lang yung siguro nakahambalang kanina. Pero maging yun ay hindi naman nagkaroon ng mas malaki pang problema doon sa convoy. Tapos dito, Romel, maliban doon sa pinakapagpasa ng sakdal, ang aantabayanan talaga ng mga media personalities at siyempre ating publiko ay kung maglalabas ng commitment order itong korte sa Pasig kung saan ipalalagat yung pinaka-detensyon ni Pastor Kibuloy. So far kasi nasa Campo Crame siya dahil kailangan siyang i-present ng CIDGO ng PNP dito sa korte. Pero after the arraignment, pagbibigay ng commitment order, inaasahang bibigay ng order itong korte sa kung saan ilalagay na positiya itong si Kibuloy. Bukod din dyan, yung Quezon City RTC na maglalabas din ng iba pang commitment order, ang hamon ngayon sa PNP, paano i-harmonize yung dalawang korte na yan. Once na lumabas na magkaiba sila ng detention facility kung saan gustong ilagay itong pastor at yung mga kapwa niya akusado, Romel. Napakasalimuot ng sitwasyon ni Pastor Apollo Kibuloy, Edniel, walang duda, sapagkat
dapat nating malaman na hindi lang dito sa Pilipinas siya naharap sa kaso. Tandaan natin na si Pastor Apollo Kibuloy ay may kinakaharap ding kaso sa Amerika, hindi ba, Edniel? Tama, pero dyan sa usapin na yan, particularly extradition request na dyan yung Department of Justice, they expect soon ay magkakaroon ng move ang US. Pero sa bahagi natin ng Philippine National Police, ayaw magkomento ng PNP. Basta ang kanilang side, sila ay nagkakanlong lamang ng custody ni Kibuloy dahil yun ay utos ng korte. Ngayon, bukol na naman sa kaso sa Amerika na, by the way, parehas na trafficking at abuse cases itong kinaharap ng leader ng KOJC. Bahala na dyan ang Department of Justice. Tama. Pero sa mga katulad nating ordinaryong mamamayan na walang gaanong kaalaman sa batas, ang tanong dyan papaanong mare-reconcile kung halimbawang si Pastor Apollo Kibuloy ay nakakulong dito sa Pilipinas at pagkatapos siya ay wanted naman sa Amerika, definitely magre-request ng extradition treaty ang US sa Pilipinas. Paano kaya mangyayari dun, Edniel? Dahil nga nung nabanggit Romel, sa bahagi ng PNP, ayaw nilang magkomento dyan. Pero kung di ako nagkakamali, nagsalita nga si SOJ, Boying Remulla, at sinabi na nga ng DOJ na definitely kailangan mo nang mauna yung pagproseso sa mga kaso at atras o umano, nitong si Kibuloy at ang iba pang mga kapwa-akusado dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, yung kanyang mga sala, di umano, doon naman sa Estados Unidos. Nako, alam mo naman kung gaano kabilis ang criminal justice system dito sa Pilipinas. Kung yung sinasabi ni Justice Secretary Boying Remulla, dapat muna resolbahin ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang tanong, gaano katagal mareresolba ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy bago siya i-extradite or ipadala isuko sa Amerika para doon naman siya litisin? Ay sigurado abutin dito pa lang abutin siya ng siyam-siyam bago ma-resolve yung kanyang kaso, di ba? Yan ang antabayaran natin. At again, ang may hawak ng kaso ni Pastor ay Department of Justice at sila yung siguro makasasagot sa mga bagay na yan. Syempre, given na yan. Di kalibre din yung mga abogado na kukunin ni Pastor Apollo Kibuloy para siya ipagtanggol sa proper forum. Hindi ba? At malamang-lamang yung kaso na yan aabot pa hanggang sa Korte Suprema. Kaya ini-imagine ko, Edniel, ilang taon bibilang bago ma-resolve yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa bahagi naman ng tama ka General, pero sa bahagi naman ng pastor, nakausap natin yung kanyang abogado kahapon at sa mga abogado. Sinasabi nila, handa silang depensahan yung kanyang mga kaso at handa silang harapin yung legal processes dito sa Pilipinas. In fact, pinakangiti pa itong si Atty. Mark Tolentino ng kumpiyansa nang tanungin kung ready ba ang pastor na humarap sa arena, dahil kung PNP tatanungin, ayaw na nga sana nilang ilabas ng kampo while ongoing yung mga legal processes. Pero walang nagawa ang pulisya. Sumunod sa korte, of course, na ni-request yung physical production, itong katawan, presensya, ang nahuling akusado. At ito nga, wala namang nabanggit doon sa US case. Maliban doon sa siyempre sa unang statement ng attorney Israeli Tutorion na sana wag dalhin doon sa US itong leader ng KOJC. Ibig sabihin, dito na lang siya litisin. Yun ang kanilang request. Pero sabi nga ng Presidente Marcos, wala yun. At saka, obviously, Edniel, since siya ay may kaso sa US, siguradong i-invoke ng Amerika yung extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng kanilang bansa. Sabi nga ng DOJ, they expect it soon. Pero sa PNP side, no comment pagdating dyan sa bagay. Kamusta ang aura ni Pastor Apollo Kibuloy habang siya ay dinadala dyan hanggang sa marating sa hukuman ng Pasig, Edniel? Meron ba kayong naobserbahan sa kanyang kinikilos, sa kanyang itsura ng kanyang muka? Although nakita ko nakatakip siya ng di ba? Taklob pa rin. Taklob pa rin, Romel. At ito nga, sabi nga ng PNP, baka may chance na mag-check, kailangang iharap physically sa court. So, yung mga nandoon na sa courtroom, yung makakita yung personal na itsura ngayon ni Pastor. Pero
Hindi siya nag-issue ng anumang remarks o pahayag kahit nakapiping, Edniel. Oo, wala. Pero kanina, doon sa report natin sa 2x2, tinanong natin yung abogado kung may mensahe ba yung pastor dito sa kanyang sitwasyon ngayon. At ang sabi ni Attorney Mark Torrentino, ang exact words coming from the pastor himself, laban lang. Ayun, laban lang. Ay, kung sa bagay, yan talagang trabaho ng mga abogado. Idepensa ka hanggang sa huling sandali ng paglilitis. Ayan. Sige, maraming salamat, Edniel Parosa. Mamaya, babalikan ka uli namin. So, pagka siya ay nabasahan na ng sakdal dyan sa Pasig RTC, siya ay ibabalik sa Custodial Center ng PNP. At siya ay babasahan naman ng hiwalay na demanda sa Quezon City Regional Trial Court, pero hindi na siya dadalhin physically. Correct. Tama, ano? Tumpak. Oo, talagang pagtapos ito, balik custodial facility, doon niya isasagawa yung video conference para naman sa arraignment sa Quezon City. Pero within this day, we expect na maglalabas din ang commitment order, Pasig RTC or Quezon City RTC, kung saan siya pinal ay lalagay bilang detention facility para sa kanya at mga kapwa-akusado. Ay, isang tanong na lang, Edniel. In case na magpasya ang Pasig Regional Trial Court na siya ay ipiit sa regular na kulungan, saan dyan sa Pasig siya mananapili? Just in case, Edniel. Just in case. Alamin din natin yan, Romel. Pero dito, of course, dahil korte ito, may mga ready dito. Nakita natin, may mga ready rito mga sakyan at tao na rin, yung BJMP na naka-antabay, standby. Hindi lang malinaw, syempre, kung para ito dito sa kaso, pero ang malinaw kasi, dadalhin pa rin sa custodial facility. Itong si Pastor Apollo Kibuloy, pagtapos itong pagbasa ng sakdal. Okay, maraming salamat, Edniel Parosa mula sa siyudad ng Pasig. Live pa rin mula rito sa Pasig City Hall of Justice. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Meron tayong 30 minutos makalipas ang alas 8 ng umaga. Kayo na ikinig sa inyong programa, ang Damdaming Bayan, sa ngalan ni Boss Deo Macalma at ni Elaine Sister L. Apit. Solo muna ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Uy, bago ang lahat binabati natin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang kanyang ika-67 kaarawan o ngayong araw na ito. Happy birthday, Mr. President! Maragsak nga panagkasangkay mo, Apo Presidente, ha? At dahil nga birthday ng Pangulo, eto, Pangulong Marcos may handog na salo-salo para sa 10,000 katao ngayong araw, ngayong birthday niya. Ibalita mo yan, RH number 14 mula sa Palasyo ng Malacanang, Let Narciso. Let. Romel, bagamat nagdiriwang ng kanyang ika-67 kaarawan, nakatakdang sumabak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang presidential activities sa labas ng Metro Manila ngayong araw. Ayon sa Presidential Communications Office, unang dadaluhan ng Pangulo ang paglulunsad ng Agri-Puhunan at Pantawid Program na gaganapin sa bayan ng Gimba sa Nueva Ecija. Pagkatapos nito ay tutulak naman ang Pangulo patungong Palayan City sa Nueva Ecija pa rin para muling pangunahan ang pamamahagi ng Certificates of Condonation sa agrikultura at turnover ng Agri-Credit Assistance para sa ilang mga benepisyaryo. Mamayang hapon, gaganapin naman ang salo-salo sa palasyo kung saan 10,000 katao ang inaasahang makikibahagi. May libreng pananghalian din sa East Avenue Medical Center, NKTI, Veterans Memorial Medical Center, Lung Center of the Philippines, Philippine Orthopedic Center at Philippine General Hospital. Romel? So napakarami palang bisita ng Presidente? 10,000? Oo. Yun yung para ngayong araw. Pero yung pakain ay nagsimula ito noong Lunes pa. Actually, magkakaiba. Nung Lunes, 4,000 kung hindi ako nagkakamali. Tapos 1,500, 2,000, ganyan. Kasi depende daw, ang sabi ng Presidential Action Center, depende doon sa mga dumarating na pagkain. Kasi ano yan ang mga
donation, sponsor, ganyan. Kung kani-kanino na nagbibigay. So, yun. So, anong oras Mare, bubuksan ang Palasyo ng Malacanang para sa mga bisita ng Presidente sa kanyang kaarawan ngayon? Oo, batay dun sa schedule, alas 3, Romel. Kasi yung alas 3 salo ay alas 4 hapon. talaga. Aba, baka mamaya abutin ng gabi yan. Kung 10,000 ang inaasahang darating. Mare. Oo, hindi malayong... Hindi malayo. Bagamat ito ay early dinner, makaabutin na talaga dinner time. So ano ang ine-expect na pakain ng Presidente? Ano ang ihahapag? Oo. Hindi pa natin nasisilip ang menu. Pero ang menu. Nakita natin kahapon, doon sa Malacanang grounds, naglalagay ng mga, ano bang tawag dito? Parang, kung sakaling umulan, ayan, may cover yung Malacanang grounds. So, yun, at, Pero ang first family... Kasi, go ahead. Matatandaan mo kapag Pasko, 'di ba may simbang gabi sa Malacanang. So ang ina-expect natin, ganon yung setup na ganon yung magiging mga, format. Food booth, ganyan. So makikita natin maya-maya. Pero ang first family, Maring Elet, wala bang hiwalay na selebrasyon sa kaarawan ng Presidente? Oo, wala tayong impormasyon tungkol dyan. Maliban nga dun sa mga kanya-kanyang pagbati, ayan, ni First Lady at nung kanyang mga anak. Di ba uuwi ng probinsya ang Presidente para, of course, para masaksihan din ang kanyang mga kababayan, ang kanyang kaarawan, at dun siya magdiwang kahit papaano? Oo, walang binabanggit na ganyan ang palasyo. Pero, di ba nung isang araw ay nandoon na si Pangulong Marcos, kaugnay nga nung kaarawan ng kanyang ama naman, dumalo siya dun sa Marcos Day celebration. So yun, so far. Pero yung para sa kanyang birthday ngayon, bukod dito sa mga inanunsyo, actually, di ba, buong linggo na mayroon siyang mga aktibidad na pagbigay ng ayuda. Napaka-busy ng Presidente, ano? Donation dun sa mga ospital. Ayan, ngayon naman ay buong linggo rin na may salo-salo. At ngayong araw nga, yung pinakamarami, 10,000. Okay, maraming salamat, Maring Let Narciso mula sa Palasyo. Lahat dyan, welcome Maring Let, lahat, welcome. Oo, welcome daw lahat, Romel. Sige, okay, maraming salamat. Baka mamaya makapasyal tayo ng Palasyo ng Malacanang at makahigop din ng mainit na sabaw mula sa handaan ng Presidente natin, Maring Let. Sige, kita tayo doon, Robert. Sige. Maraming salamat Maring Let Narciso. At binabanggit nga ni Maring Let, ang Presidente ay mamamahagi ng tulong sa mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Nueva Ecija. At naroon natin kasamang si Manang Grace Sansano. Manang Grace, kamusta ang atmosphere dyan sa kinaroroonan mo habang inaantabayanan ang tulong na manggagaling sa Pangulo para sa mga kababayan nating magsasaka? Manang Grace, good morning. Romel, Ray, excited itong nasa libong mga magsasaka para nga tumanggap ng agri-puhunan at pantawid-puhunan. At ito nga ay gagawin ngayong alas 9 ng umaga. Expected na bababa sa kanyang chopper ang Pangulo at dito magdidiretso nga sa isang paaralan, private school dito sa Gimba. At kanina, nauna nang dumating dito ang DA Secretary at na si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Gayon din, inaasahang darating ang Presidential Communication Office na si Secretary Cesar Chavez, ang ating boss. And of course, ang administrator ng NIA, si Administrator Edgardo Guillen. At sa panig naman ng mga sasalubong sa kanya ng mga government officials dito sa Nueva Ecija, ay sasalubong si Vice Governor Anthony Umadi at gayon din ang mayor ng Gimba at ilang pang mga opisyales. So sa ngayon, itong mga farmers ay kabilang, may mga grupo rito para tumanggap ng mga
farm equipment, mga kooperatiba, at yung cash assistance na tatanggapin ng ating mga magsasaka. Yung mga cooperative din na maswerteng nakapasa doon sa mga criteria kung paano makapasok para makakuha nga nitong loan na ito ay nandito rin ngayon. So mula rito sa Gimba, alas 9, inaasahang magsisimula ang programa at susundan naman ito na magtutungo ang Pangulo sa bahagi naman ng Palayan City. 10:30 in the morning expected na magsisimula doon sa Nueva Ecija Coliseum, Barangay Singalat sa Palayan City. And of course, ang makakasama niya doon, expected na makakasama naman niya, ay ang DAR Secretary, si Secretary Conrado Estrella III. And of course, ang iba pang mga matataas na opisyales ng ating dito sa local na pamahalaan ng Nueva Ecija. Of course, si Mayor Viandre Nicole Cuevas ng Palayan City. Dito, yung papamahagi naman, yung i-announce ng Pangulo, yung condonation ng mga babayarin na mga buwis ng ating mga ERB sa ilalim ng programang CARP, yung Agrarian Reform Program. So, yan muna ang ating update na ngayon ay patuloy yung pag-aantabay ng ating mga kababayan dito sa bayan ng Gimba. Yan ating update dito, si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, tama ng Grace Sansano. Mamaya babalik ang kita dyan sa area mo. Pero in the meantime, meron muna pa yung Flash Report. Flash Report! May nasusunog na trailer truck sa siyudad ng Caloocan, partikular sa kaban ng C3 Road. Ibalita mo yan, knowledge number 23, Edwin Duque. Edwin. Tama ko, Romel, na nagulantang itong mga security guard ng Aptabel dito sa may kaban ng City Road. Makaraang pagliyab yung gulong nitong nakaparada ng trailer truck dito sa may kaban ng C3. Malaking katanungan kung paano nasunog itong gulong dahil halos yung dalawang sa right side ay wala na, di na mapakilabangan at nadamay na rin isa. Kaya gumawa na ng paraan itong mga security guard dahil hanggang ngayon ay wala pang dumating na pamatay sunog, pero gumagawa ng paraan itong mga security guard. Naglabas na ito ng chemical para maapula. Ang kanilang pinangamban ko, Romel, ay mainitan itong napalaking wire na nagsusupply sa kanilang mga freezer dito sa loob na hindi madamay, dahil kapag ito ay uminit at nadamay itong wire, ay malamang-lamang ay kakalat itong apoy patungo dun sa kaban ng kanilang perimeter area na posibleng makadamay pa ng iba. Sa ngayon ay inilabas na yung malaking pinakatangke na may dalang chemical at susubukan nila bugahan ito para hindi na lumaki pa itong sunog dito sa kaban ng C3 sa Caloocan. Okay. Yan. Yan, mula pa rin dito sa Caloocan at yung kinagulat sa Nisa Range, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 8:41 ng umaga, standby kay Sherwin Alfaro para sa ating stickering promo. Standby, Sherwin. Ang balitang ito, meron ng nanalo meron ng nanalo sa ating Malakas stickering. At naroon sa Paco, Maynila si Sherwin Alfaro. Sherwin, win. Meron na bang winner? Sherwin. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Yes, Romel, eto na nga, meron tayong winner sa ating DZRH Stickering Promo dito sa may katulang San Marcelino at ng Apasible Street dito sa may Paco, Maynila. At unang-unang dumating itong taxi na to. Taxi na may plate number AIA 9474. Yan Tetay's Taxi. Tetay's Taxi. Ano pangalan ng taxi? Pepay? Kuya Romeo Bernales. Gonzales. Bernales. Kala ko si Romy Gonzales tong nanalo. Si Romeo Bernales.
palagi ka nakasuni sa DZRH. Oh, yes. Lagi ka nakatutok sa DZRH. Sino paborito mo announcer sa DZRH? Si, Juan, kalimutan ko. Si Romel. Yan, Romel Fuertes. Dahil paborito mo si Romel Fuertes. Eto, meron kang 1,000 pesos. Dinudukot natin. 1,000 Sige. pesos. Oh. Plus, syempre, meron ka pang vitamin E na may kasamang RC. Ayun. Yan, vitamin E na may kasamang RC. Meron pang gift bag mula sa DZRH. At syempre, DZRH merchandise items. Ano masasabi mo, Kuya Romy? Maraming salamat sa DZRH. Maraming salamat din sa palaging pagtutok sa DZRH. Maraming salamat. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos at magpadikit ng DZRH sticker sa kanilang mga sasakyan, o galing makinig at tumutok sa DZRH, baka yung susunod nating winner sa DZRH, mas malakas Pro Hours number 6, Sherwin Batalfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro. Nagatid sa ating oras, alas 8:49 na ng umaga. Standby, paring Raymond at Paa. Standby, maring Milky. Standby, paring June Di Makutak. Sa mga kababayan natin dyan sa area ng Negros, ha? Sa harap ng panibagong pag-aalboruto nitong Mount Canlaon. At makibalita tayo sa P-Box, ha? Kung ano na ang nagiging asal nitong Mount Canlaon na ito, sapagkat nitong mga nakalipas na araw ay nagpaparamdam na naman. Ha? Nasa linya ng komunikasyon si P-Box Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga po, Director Bacolcol. Romel Fuertes, ang ngalan po ni Boss Deo Macalma. Good morning. Yes sir, good morning din po sa inyo. Aha. Kamusta na po ang binabantayan nating Mount Canlaon? Okay, so medyo bumaba po yung number of volcanic earthquakes natin between 12 a.m. yesterday to 12 a.m. kanina. Nakapagtala lamang tayo ng 17 volcanic earthquakes. I-compare natin to yung previous day, 79 volcanic earthquakes. Tapos yung 2 days ago pa, mabot tayo ng 337 earthquakes. So medyo marami yun. Ngayon, nagiging 17 na lamang. So sana tuloy-tuloy ng tatahimik yung pag-aalboruto ng vulkan. So tama po ba yung pagkakaunawa ko na kung ikukumpara ng mga nakalipas na araw, humuhupa or medyo humuhupa po ang sitwasyon sa paligid ng Mount Canlaon? Tama po ba, Director? Yes, tama po kayo. Kung titingnan natin yung number of volcanic earthquakes, medyo kumonte from 337 2 days ago to 70 na lang kanina. And yung sulfur dioxide, although mataas pa rin, nasa 10,880 tons per day, mas mababa ito kaysa ng September 11 na umabot ng 11,556 tons per day. Pero hindi ibig sabihin na we're over the hump. May pangamba pa rin na pwedeng magkaroon ng pagbabago bigla yung mga monitoring parameters natin. Pero just the same, Director, dapat po natin malinawan na nananatili sa alert level 2 ang Mount Canlaon. Tama po ba? Yes, tama po kayo. Nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon volcano. At muli, para po sa kapatiran ng ating mga kababayan, partikular dyan sa paligid ng Mount Canlaon, ano po ang kanilang mga dapat gawin habang ang Canlaon ay nasa ilalim pa rin ng alert level 2? Sa ngayon, ang rekomendasyon namin ay, again, sa mga kababayan natin living around Canlaon volcano, ay huwag mo lang pumasok sa loob ng 4 kilometer permanent closure zone para maiwasan po yung risk from sudden explosions, rockfall, and landslides. Yung mga nakatira naman outside of permanent danger zone, kailangan din silang maghanda kung sakaling mag-escalate po yung activity, ay nasana hindi naman mangyari dahil baka po ma-extend natin yung danger zone. Would you recommend na magpatupad na ng mandatory evacuation, Director? Ang sinasabi po namin sa P-Box ay dapat walang tao inside of 4 kilometer permanent danger zone. So, i-evacuate sana natin yung living people beyond the 4 kilometer permanent danger zone kung sakaling itaas natin. So, in principle, dapat walang tao inside the 4 kilometer permanent danger zone. Ang pinangambahan po ng ating mga kababayan, baka sa pagsungit ng kalagayan ng panahon ay makaapekto ito sa aktibidad ng Mount Canlaon.
Wala pong kinalaman yung activity ng pwede pong Hindi, baka po kasi mag-trigger ng pagragasan ng volcanic debris. Hindi naman po siguro. Yes, tama po kayo. Pwede pong magkaroon ng lahar. Ayun. Nakalahar. Deposito na pwede po magkaroon ng lahar kapag sustain po yung pag-ulan. Kapag ma-sustain, kapag mahaba ang pag-ulan, pwede pong yung mga volcanic materials natin na nilabas ng June 3, pwede pong ma-remobilize ito as lahar deposits. Okay. So, kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat pala, ano? Kahit sabihin natin na medyo humupa ang sitwasyon. Kasi kahit nakatira sila malayo sa outside the 4 km per danger zone, kung nakatira naman sila malapit sa mga ilog kung saan pwedeng pagdaluyan ng lahar materials, ay mapanganib pa rin. What about yun sa iba pa nating aktibong bulkan na binabantayan ng PBOX? Meron po ba tayong any significant event na naitala nito mga nakalipas na araw, Director? Yung Taal Volcano, nasa alert level 1 pa rin, and magandang pagkikita lang sa Taal Volcano kasi 35 days na straight na walang po tayong volcanic earthquake itala. So since August 8 pa, yung last natin na volcanic earthquake na naitala. And then sa Mayon Volcano naman, it's on alert level 1. Nakapagtala lamang tayo ng isang volcanic earthquake within the past 24-hour period. And yung Bulusan Volcano, it's also on alert level 1. And 3 volcanic earthquakes lamang yung naitala natin for the past 24-hour period. Okay. Maraming salamat, Director Teresito Bacolcol ng PBOX. Good morning. Yes, maraming salamat po. Ang niyo po napakinggan ay walang iba kundi si PBOX Director Teresito Bacolcol. Kaya doon po sa mga kababayan natin sa paligid ng Mount Canlaon ay huwag po tayo maging pakampante. Although sinabi ni Director Bacolcol na kung ikukumpara noong mga nakalipas na araw ay nabawasan yung tinatawag na seismic activity ng Mount Canlaon. Meron pa tayong 1 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Balita naman mula sa Senado, e-gaming balakbing ipagbawal kasabay ng Pogo. Sino nga nagmumungkahi niyan? Paring Raymond Dadpas. Good morning, Paring Raymond. Paring Raymond. Paring Romel, kasama na rin o isinama na sa pinag-uusapan ngayon sa Senate Committee on Ways and Means ang posibilidad na ipagbawal na ang e-gaming sa bansa. Kasabay ng pagtalakay sa panukalang batas na magbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operators o mga POGO sa bansa. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, nakita nila itong nangyayari din sa e-gaming na baka matulad daw ito sa nangyari sa Isabong na marami ang ma-addict at magkakaproblema na naman ang ating komunidad dahil sa ngayon ay napakadaling magbukas ng account at pati mga minor de edad gaya din ng Isabong ay nakapapasok dito at pwedeng maglaro ng sugal. Ang tinatatakot nila dito, Paring Romel, ay kung magaya sa Isabong na kahit mga bata nagka-problema nung sila ay nalulong sa Isabong, ganun din yung mga law enforcement agencies, kasama na yung mga police na gumawa ng hindi maganda nang sila ay nalulong sa Isabong at posibleng ganito ang mangyari sa e-gaming. Ito ay sa kabila ng napakalaking o lumalaki ng collection ng PAGCOR at ng BIR dito sa e-gaming na ito na karami ang mga naglalaro ay mga kapwa nating mga Pilipino at hindi na ng mga dayuhan. Sa report ng PAGCOR, 22 billion pesos na ang kanilang nakolekta dito, samantalang 12 billion sa panig ng BIR. Pakinggan natin si Senador Sherwin Gatchalian. So kung mga bata ma-addict dito sa e-gaming at hindi nila babantayin ito, lalala at lalala ito. Kung matatandaan natin, yung Isabong walang edad eh. Anytime, anywhere, anyhow, pwede kong magbukas ng account sa Isabong. Ako nakita ko mga bata mismo naglalaro ng Isabong during the pandemic time. At maraming na-addict sa Isabong dahil napakabilis magbukas ng account. Ang problema dito, kung yung mga, let's say, enforcement agencies natin, mga police, magkaroon ng maraming utang dahil nga sa pagsusugal, malaking problema tayo dyan. Yung mga bata,
kung sila ay malulong, ma-addict sa mga e-gaming, magkakaroon tayo ng malaking problema sa lipunan natin, sa society. Bahagi ng pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian. Ito si RH28 Raymond Advaz para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Tama, paring Raymond. Paring Raymond. Ay, nawala na si paring Raymond. Tama yung sinasabi ni Senador Win Gatchalian Ha? Yung epekto sa morality, sa moralidad ng e-gaming. Tulad nung binanggit niya, maraming nalulong sa e-sabong. Ngayon, ang magiging usapin dyan ay papaano naman babawiin ng pamahalaan ang malaking revenue na manggagaling sa e-gaming. Kung yan ay ipagbabawal na din. Oy, teka muna ha. Yung e-sabong, ang sabi ni Senador Gatchalian, marami ang nalulong sa e-sabong noong panahon ng pandemya. For your information, Mr. Senator, hanggang ngayon may isabong. Pupusta ako. Hanggang ngayon po may isabong. Hindi po nawala ang isabong. Although meron ng direktiba ang presidente na ipagbawal na ang isabong, pero ang katotohanan ay sus, meron pa ring isabong. Kahit tanong nyo rito sa piloto ko, eto isabong ng isabong ito Di ba, Artie? Isang pindot lang ni Artie Ayan, lalabas na. Meron, wala. So hindi po totoo na nawala yung isabong. Andyan pa rin po yung isabong. At hanggang sa ngayon ay marami ang nalululong. Dumako naman tayo sa mababang kapulungan ng Kongreso. Mga natutulungan ng mga programang pangayuda ng Office of the Vice President hindi maapektuhan sa harap ng malaking kaltas sa 2025 budget ng opisina. Ibalita mo yan, RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky, naibagal daw, Manang. Romel, makatatanggap pa rin ng tulong ang mga benepisyaryo ng mga programang pang-ayuda ng Office of the Vice President sa harap ng ginawang pagtapyas sa budget nito para sa 2025. Ito ang tiniyak ni Marikina Representative Stella Kimbo, Senior Vice Chair ng House Committee on Appropriations, matapos magdesisyon ng komite na gawing 733 million pesos ang OVP budget mula sa original proposed budget nito na 2.037 billion pesos. Katumbas ito ng 1.3 billion pesos na budget cut sa tanggapan ng OVP. Paliwanag ni Kimbo, ang mga nabibigyan ng ayuda mula sa OVP ay magpapatuloy dalang pondo nito at sa social services ay ilalagay sa AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng Department of Social Welfare and Development at ang Medical Assistance Program naman ng Department of Health. Ang dalawang ahensya ay makatatanggap ng 646 million pesos mula sa nakaltas na pondo ng OVP. Ayon kay Kimbo, dahilan din ng paglilipat ng pondo ay base sa report ng Commission on Audit na hindi nagamit ng mabuti ang pondo at may redundancy ang mga programa at maraming problema sa implementasyon. Dagdag pa ni Kimbo, rekomendasyon pa lamang ito ng komite at subject for approval ng Kamara kapag nagsimula na ang plenary deliberations ng 2025 proposed budget sa darating na susunod na linggo, September 16. Ako si Neil Gregunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Meron tayong Flash Report. Flash Report! Natsyempohan ni Sherwin Alfaro ang aksidente ng angkas rider. Dyan sa Quirino Avenue sa Maynila. Sherwin. Yes, Romel, nagdudulot na nga ng medyo pagbagal ng dali ng trapiko. Itong sa may kanto ng Adriatico at ng Quirino Avenue. Dito yan sa may Malate, Maynila. Ito nga bago, kung ito'y kakaliwa dito sa may Manila Zoo, yan yung direksyon niya. Pero nandito siya sa may pinakakanto mismo. Nung sumayemplang itong motor taxi rider ng angkas na sakay nitong motor na may plakang 5820 JB. At kung makita mo ito, inaganda na ng mga tawa ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office. Binibigyan siya ng first aid.
Tapos na sumemplang habang siya may sakay. Ito nga sa... Asa na yung sakay niya? Asa na yung sakay niya? Okay lang yung sugat mo? Tuhod lang sa'yo. Paa. Yan. Papasok kayo, ma'am. Papasok kayo dapat. Pumunta po kasi kami, pumunta kami ng DFA. Oh. DFA. Asyana. May appointment kayo sa DFA ngayon. Yan ang nangyari. Ano pa nangyari, ma'am? Cement lang? Nag-ano po ewan ko pa, nag-full stop. Nag-full stop, biglang nag-stop tapos tumilapong ka? Okay. Ayun, buti na lang din na hindi na daanan to ng mga kasunod na sasakyan ng cement lang at yun, medyo dugo ng mga tuhod. Ito si Kuya, yung mga dugo-dugo pa sa tagiliran na mukhang kumaskas yung katawan nito sa semento. Ayon sa traffic officer, sir, nakita nyo kung paano na-accident ito? Yung ano po namin po yung leader yung ano natin. Anong metro, sir, paano nangyari? Sumakay na po siya rito. Baga po, nag-skid po siya. Nag-skid, tapos at saka sila sumemplang. Nag-skid, sumemplang. Baka mabilis ang takbo. Hindi, baka mabilis ang takbo. Dito siya galing po sa pinaka-middle. Baga po na, sumakay mo, skid po siya rito. Mabilis? Hindi ko masabi ko mabilis, sir. Siyempre po, nakatala pa natin na tumamba na lang po. Ako dapat din nag-iingat. Nag-iingat nasa may traffic light mismo itong alam na po siya. Hindi pa natin makausap tong motor rider. Ngayon pa lang naiangat dito sa pagkakasemplang dito sa may intersection mismo na Adriatico at ang Quirino Avenue dito may tapat na Manila 2 diyan sa lungsod ng Maynila. Basa ba ang kalsada? Sherwin, medyo basa ba ang kalsada? Basa yung kalsada. Medyo umulan siguro kanina. Umulan kanina bago mangyari ang aksidente. So medyo basa-basa yung kalsada. Nako. Oo. Kuya, okay ka na? Anong tama? Nagilid? Papa X-ray. Paano nangyari? Ano ang tumama sa kanya? Send lang kami. Hindi naman. Pero sabi ko ako, may CCTV naman. Kasi pasok siya na dito nagdidilaw pa lang Umistap na siya, ako parating. Alangan ka sa hinto? Oo. Parang naalangan sa hinto, Romel, itong motor rider. Hindi niya ba hinabol yung hindi ba siya nag-beating the red light? Kaya na nasa unahan na sinasabi na dito na siya tumigil sa lampas na ng pedestrian. Okay. Kaya ikaw, naalangan ka rin. Pag preno mo, biglang abrupt na preno, siya tumumba, ganun. Okay. Madulas na po dito. Di ba sa bayan sa'yo? Sige. Ayan, dito yung mga traffic investigator na rin para alamin kung may fault ba yung kasunuran na sasakyan itong motor taxi rider na aksidente dito nga sa kanto ng Manila 2 sa may Adriatico, Manila. Okay. Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro. At paulit-ulit po ang ating paalala sa mga rider ng motorsiklo. Ingat po tayo sa pagmamaneho, lalo na't medyo basa ang kalsada kasi panakanaka ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Mas madulas yan, yung hindi gaanong basa ang kalsada. Mas madulas yan kaysa yung buhos ang ulan. Kaya ingat po tayo. Lalo po wag nating tatangkain na mag-beating the red light. Dyan madalas ang aksidente, Meron tayong 10 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Teka, babalikan kita, Jun Dimakutak. Sandali lang ito. Standby, Jun Dimakutak. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado.
ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Kayo pa rin ay nakikinig sa inyong paboritong programa, Ang Damdaming Bayan. Minus muna si Boss Lakay, Deo Macalma at Elaine Sister L. Apit. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magdako tayo sa Mindanao. Aba, ang sabi ni paring Jun Di Makutak, yung bugso ng habagat dulot ng bagyong Bebingka sa labas ng PAR ay nararamdaman na sa Cotabato City at sa iba pang bahagi ng Mindanao. Magandang umaga, paring Jun Di Makutak. Kamusta ang kalagayan ng panahon sa area mo, Jun? Yes, paring Romel, mabagyong umaga sa iyo. Nakakaranas tayo rito ng pabugso-bugsong buhosang malakas na ulan ang iba't ibang bahagi ng rehiyon sa Central Mindanao. In particular, mula pa kaninang alas 3 sa paring Romel na madaling araw, na may naranasan natin itong mga pag-uulan na may kasamang hampas ng hangin. Ano? At batay nga sa weather latest update ng CDRMO Cotabato City, ang mahabang buhos ng ulan ay bunsod ng southwest monsoon o itong wind convergence na dala ng severe tropical storm na may international name na Bebingka. Ayon pa dito sa ating mga kababayan paring Romel, sa lahat ng bagyong naranasan na dito, ito yung pinakamasarap na bagyo. At dahil sa Bebingka ang araw ito. At ito ay nananalasa na sa halos buong lugar sa Kamindanao, habang sa Cotabato City at mga karatig lugar, nasa light to moderate heavy rains ang naranasan itong pabugso-bugsong buhos ng malakas na ulan. Hanggang sa mga oras na ito ay napakaitim ng kaulapan sa bahaging ito ng Central Mindanao. Deklarado na rin ng City Government of Cotabato ang nawalang pasok sa lahat ng antas ng mga pribado at pampublikong paralan ngayong araw ng Biyernes, September 13. Sa aming karanasan dito sa mahabang panahon, paring Romel, ganitong panahon na bahain ng Cotabato City, dahil maliban sa malaking bahagi ng Cotabato ay below sea level, nariyan din ang mga paradong drainage, yung mga lugar na walang drainage sa lungsod. Partikular dyan sa may low-lying barangays tulad sa Moon Street, Trinidad Subdivision, sa ibabang bahagi ng Tuslambil, malapit sa Kaka River sa Cotabato City, kung saan nakaranas tayo ng gabewang na baha. Habang may netala namang landslide kanina madaling araw sa National Highway sa bahagi ng Timanan, South UP, Maguindanao del Sur dahil nga sa lakas ng busang ulan sa lugar. Natawagan natin ng pansin si Mayor Insular ng South UP na agarang aksyonan ang clearing operation ng highway na natabunan upang madaanan dahil may mga dumadaan dyan, paring Romel, from Lipak, Sultan Kudarat na sa pasahero ng aeroplano dito sa Awang Airport at itong ating mga negosyante. Kanina, yes, binanggit mo, paring Jun, na panakama mga pag-ulan dyan sa Cotabato City at sa iba pang bahagi ng Mindanao. Meron bang kasamang malakas na hampas ng hangin? O pag-ulan lang talaga? Yes, may malakas na hangin. Kaninang pagising natin ng mga alas 4 pasado ng umaga hanggang mag-alas 6 ng umaga, malakas yung hampas ng hangin. No? Nakikita natin yung mga punong kawayan at punong kahoy na talagang sumasayaw dito sa ihip ng hangin. Subalit, ito ay kanina lamang. But ngayon, ulan na lamang ito nararanasan namin dito ngayon. At wala nang hangin. Kaso nga lang, andyan pa rin yung banta ng buhos sa malakas na ulan dahil sa napakaitim pa rin ng kaulapan sa bahaging ito ng Central Mindanao, paring Romel. Okay. Sige, paring Jun, babalikan kita ulit pagka merong significant event dyan sa area mo. Jun. Yes, paring Romel. Nais ko lang ipaabot itong pagbati na maligayang kaarawan sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang pagbati ay mula sa officers and members ng United Bangsamoro Development Council led by Kabuntalan Mother Municipal Mayor Dato Umbra Ramil B. Dilanggalan. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, paring June Dimakutak sa Mindanao. Napag-uusapan natin yung kalagayan ng panahon. Makibalita nga tayo sa Pag-asa dito sa binabantayan natin na tropical storm. May international name na Bebingka. Kung tatanungin nyo kami dito sa Metro Manila, medyo maayos pa naman ang kalagayan ng panahon. Pero ika nga hindi dapat tayo maging kampante. Malaman natin sa Pag-asa ang magiging kalagayan ng panahon sa iba pang panig ng ating bansa. Glyza Escolar mula sa BOST Pag-asa. Good morning, Romel Fuertes. Here, okay. Good morning din po Sir Roel at Romel at para po sa nakikinig ng DZRH sa buong Pilipinas. Gaya po ng inyong nabanggit po, ang severe tropical storm Bebingka ay napag-iibayo po ang habag at hindi pa po ito nakakapasok ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan po natin pwedeng makapasok ng Philippine Area ngayong hapon o mamayang gabi. At kung ito ay makapasok po ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin po natin itong bagyong Ferdy. Wala po itong direktang epekto sa bansa, ngunit napag-iibayo po nito ang habagat sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa Katimugang Luzon, Visayas at Mindanao. Inaasahan po ang maulap na kalangitan doon na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat, pagkulog. Pero mas matitindi po yung mga pag-ulan dito po sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Occidental, Bicol Region, southern portion ng Quezon, Batangas at nalalabing bahagi ng Visayas. Kaya naman po inaabisuhan po yung ating mga kababayan sa binanggit ko pong mga lugar kung saan po inaasahan po natin matitindi po yung mga pag-ulan. Paghandaan po natin o nila ang mga 3 hanggang 4 na araw po na mga pag-ulan. Pinakamaiksi naman po yun at pwede pa pong mag-extend up to 5 to 6 days. So yung areas po na Mimaropa, Western Visayas at dito po sa may Negros Island region at ilang bahagi pa po ng Visayas ay pwede pong magtagal ng 3 hanggang 4 na araw po yung mga pag-ulang nararanasan po nila sa ngayon. Kaya po maging alerto po sa banta ng flash floods at landslide at makipag-coordinate po sa ating mga local government officials pati na po sa ating mga local disaster managers po para sa karampatang aksyon na pwede po nilang maitulong o maibigay sa ganito pong mga panahon. What about dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan? Sa Metro Manila po, Central Luzon at ilang bahagi ng Calabarzon, inaasahan po natin na magiging maulap po ang kalangitan. Sa Metro Manila in particular, asahan po na magkakaroon po ng mga severe thunderstorm ng madaling araw po mamaya. Ngunit pagdating po ng umaga ay unti-unting magiging katamtaman yung mga pag-ulan at inaasahan po natin na bandang hapon ay pahinap na po yung mga pag-ulan. So yung madaling araw na ulan, yun po yung binabantayan po ng Pag-asa ngayon for Metro Manila. Tinitignan ko yung diagram mula sa inyong ahensya. Yung kulay orange, yun yung kumakatawan sa hanging habagat, hindi po ba? Napakalawak halos matakpan ng malaking bahagi ng mapa ng Pilipinas. Tama po. Ang medyo critical na areas po sa ngayon na tinitingnan po natin na maaring magtuloy-tuloy po ang ulan ay dito po sa may Mimaropa area, lalo na po yung ang Mindoro provinces at northern portion po ng Palawan, Western Visayas, Negros Island region, at maging dito po sa ilang bahagi po na western section po ng Mindanao ay meron rin po banta ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. So, naabisuhan po yung ating mga kababayan po dyan. Sumunod po lagi sa mga local government officials o mga disaster managers kung meron pong kailangang evacuation dahil po inaasahan po na 3 hanggang 4 na araw po yung mga pag-ulan. Ayan, bukod po, pinakamaiksi na po yun. Bukod sa minomonitor nating tropical storm na may international name na Bebingka at pinaasahan papasok sa bansa ngayong araw ba? Ngayong araw, tama ba ako, Glyza? Opo, ngayong mga oras yan? Opo, hindi naman po ito magtatagal. Kung pumasok po ito ng hapon, mamayang gabi pwedeng lumabas. O kung pumasok po ito ng mamayang gabi, pwedeng madaling araw. Bukas ay pwedeng lumabas. Wala po itong direktang epekto pero yung habagat po na ma-enhance po nito, yun po yung talagang minomonitor po ng Pag-asa ngayon. Dahil po yun yung may impact
nakikita natin may impact po sa malaking bahagi po ng ating bansa. Sa madalit salita, in passing lang itong bagyo na to, ano? Dadaan lang talaga. Opo, dadaan lang po talaga. Ayun. Pero bukod ba dyan sa weather disturbance na yan, meron pa ba tayong binabantayan na LPA na nagbabanta sa PAR? Glyza? Opo, meron pa rin po tayong dun sa pinakita po ng ating climatological division, meron pa rin pong inaasahang isa pang low pressure area sa manang panahon na pwedeng mabuo dito po sa silangan po ng ating bansa. Ang medyo pabor po yan dito po sa Luzon, pero hindi po pabor doon ulit sa Southern Luzon, Visayas, Mindanao sakaling matuloy, dahil po kung matuloy po yun ay magiging tuloy-tuloy din po yung habagat po sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kung hindi matuloy ay maghahabagat po yung Metro Manila sa susunod na linggo o ngayong weekends, pero pag matuloy po ay mabababad po ang Southern Luzon, Visayas, Mindanao sa habagat. Opo. Kung magde-develop ito bilang bagyo, ano ang pangalan nito? Yung LPA na binabanggit mo, Glyza? Kung sakali pong mabuo, sa ngayon hindi pa naman po siya present po, no? So kung maging low pressure area po ito at makita po natin na may posibilidad na maging bagyo, ay ang susunod pong magiging pangalan ng bagyo ay Hener. Hener, ayan. Apo. At ilang bagyo ang inaasahan natin sa buong buwan ng September, Glyza? Inaasahan po natin na 2 hanggang 3 po. So kung meron na po tayong isa ay 2 o 2 po, 1 o 2. Okay. Maraming salamat, Glyza Esculiar ng DOST Pag-asa. Maraming salamat din po. Kaya dito po sa Metro Manila, wag po tayo gaano maging kampante. Kahit sabihin natin na hindi pa tayo nakakaranas ng mga pag-ulan. Ayan. Oras muna natin, alas 9:28 ng umaga. Muli, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, huwag natin kalilimutan yung mga kababayan natin na nagbabanat ng buto sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa oras na alas 9:34 ng umaga, kayo pa rin ay nakikinig at nanonood sa inyong paboritong programa, ang Damdaming Bayan. Minus muna, sila kay Boss Deo Macalma at si Sister L. Elaine Apit. Ang inyo pong pansamantalang napapakinggan sa Impapawid, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At mapalad tayo dahil binisita tayo ng mga taga Department of Trade and Industry sapagkat meron silang event, trade event na gaganapin po ngayong buwang ito. At nasa studio po natin ang kinatawan, si Madam Ish Suliman. Siya po ang Senior Trade Industry Specialist. Meron palang Center for International Trade Expositions and Mission. Sila po ang organizer nito pong itinuturing na ikalawa sa longest running trade event sa Asia. Aba, good morning po. At ano po itong Manila Fame event na ito? Hello, good morning. Good morning, Kuya Romel. Thank you for having us. So, Manila Fame is the annual trade show conducted by the Department of Trade and Industry, SITEM. Before I go into details, SITEM po is an attached agency of the Department of Trade. We are mainly tasked to promote export, which is why we conduct and host and organize actually several events, particularly itong Manila Fame for non-food. So Manila Fame is the biggest trade show in the country for home fashion and lifestyle products. Ayun. Saan at kailan ito gagawin? It would be happening at the World Trade Center, similar to last year. Again, 3 days siya. So it's running from October 17 to 19. October 17. Yes, next month pala, no? Yes. October 17 to 19. Yes. Ayan. So Thursdays to Saturday. So lahat po, kahit may work, may time pa pumunta kasi may Saturday tayo. Opening of the show would be at 9 o'clock a.m. And then 6 o'clock p.m. is closing of the trade show floor. At ano po ang ipatampok dito sa trade event na ito?
Different, but every year we are looking at showcasing yung ating mga micro, small, medium enterprises. So last year we were able to showcase 260. This year we are looking at showcasing more than 300 na mga companies na mayroong home, fashion, and lifestyle pieces. Aside from doon yung mga staple natin na mga partner provinces, LGUs, would also have their own pavilion sa ating Manila Fame. Magandang pagkakataon po ito sapagkat itatampok po rito yung sariling gawa natin. Correct. At mapapatunayan po natin na yung pong local products natin ay kayang-kaya na makipag-compete sa kanilang counterpart. Hindi lamang sa Asia, kundi sa buong mundo. Hindi po ba? Yes, tama. At I understand libo-libong trade buyers at iba pang bisita ang inaasahan. Hindi lang pala dito. Ilang bansa ba ang lalahok dito sa trade event na ito? Maraming mapupuntang iba't ibang mga buyers and particularly visitors na gustong mag-source. Pero we are looking at hosting more than 2,000 na foreign visitors. 2,000? Yes. Aba. And trade buyers din, oo. Ay malaking boost din ito para sa tourism. Yes, at trade. At trade? Ayan At close to 400 new designs ng Sitem product. Could you please elaborate this? Kasi aside from organizing Manila Fame, we are also conducting yung ating product development in order to assist yung ating mga companies to diversify their product lines. To also meet yung ating mga buyers abroad, yung demand nila. So we try to conduct product development. So this year, through the product development, by tapping yung ating different mga product development specialists, we're looking at launching 400 new products and pieces from the product development program alone. Pero for the entire show, we are looking at more than 500 or at least 800 na new products. So, in particular, ma'am, ano po ang matatagpuan nila pagpasok nila sa World Trade Center once na mag-umpisa na itong trade event na ito? Ano po mga produkto in particular ang pwede nilang makita? Yes, sa Manila Fame, as mentioned, non-food siya. So makakakita kayo doon lalo na kung gusto niyo pong mag-source ng for home, particularly yung ating mga furniture, lamps and lighting, home decor, holiday products, fashion as usual, as well as yung ating mga gift items. We're also having yung ating mga personal care, yung mga pangpaganda, pangpakinis, kahit yung mga pabango showcase na natin kababaihan. Yes, opo. At yung design commune, ang sabi mo, showcase ng home, fashion, and lifestyle pieces from Sitem's Product Development Program. Ano pong ibig sabihin nito, ma'am? Yes, kagaya ng na-mention ko kanina, may product development program tayo. Ang different this year is dati, iisa lang yung ating design commune, magkasama ang home at fashion. Pero this year, we have decided to create 2 new design communes. So meron ng dedicated for home, and meron ng dedicated for fashion. So much more yung ating mavu-view or masu-source sa ating mga visitors pag nag-visit sila sa show. Miss Suluman, ito pong ginagawang trade event, once a year po ito? Once a year? Yes, annually. But before, two times a year siya. But because we needed to strategize after the pandemic, we've decided to host it ng once a year muna for now. At kamusta po ang feedback ng mga nakalipas na event ninyo? Last year in particular, after a 3-year hiatus, syempre we also felt yung brunt ng COVID. But still, despite yun, nakakuha tayo ng 200 exhibitors and nakita natin na it's 50% higher yung nakuha natin na export sales. Kahit na medyo nakaranas tayo ng COVID, mas malaki yung sales na na-generate natin sa show. Of course, ngayon wala ng pandemya, inaasahan natin na mas malakas ang magiging output nitong trade event na ito. Yes, lalo-lalo na iba rin yung persistence pati eagerness ng ating mga provincial and local partners sa iba't ibang mga regions. So magpa-participate sila as a group to showcase din yung mga micro, small, medium enterprises nila. Ayun, kasi ang MSMEs natin, yan ay tinuturing na backbone ng economy natin. Yan ang may pinakamalaking share sa ating ekonomiya. Kaya dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno. And of course, kailangan yung suporta ng mga consumer. Sabi nga, bago tayo lumabas ng bansa, tangkilikin muna natin yung sariling atin. Correct. At, teka muna, may nagtatanong dito. Pati pala yung Design Center of the Philippines may mahalagang papel na gagampanan dito sa okasyon niya na to.
Yes, usual partner na po namin sa Design Center of the Philippines. Kagaya po namin, attached agency rin sila ng Department of Trade. So for this year, sila yung magkakonduct ng product development for ambiente. Yung mga lilipad naman sa Germany. So, platform po kasi si Manila Fame not only for national trade shows but also for international trade shows. Aba, talagang malaki pala ang magiging ambag nito sa paghikayat sa mga foreigner, di ba? Sa mga turista. Opo. Sige. Ano pang iba pang detalye nitong okasyon ninyo na to or itong trade event na ito, ma'am? Ang maganda this year, I think yung parang ilulook forward ng ating mga visitors and prospective buyers is we are looking at showcasing yung mga old exhibitors natin, yung mga original exhibitors natin. So we can expect the usual names na malalaki sa industry, particularly sila Kenneth Cobonpue, Majore, Artefino would also be there, Prismic and Brill would also be there. So come and visit us so you could view yung ating iba't iba pang mga showcases. What about yung admission fees? Meron po ba, ma'am? Meron. Ayan, pero minimal lang naman. Minimal lang naman. At sulit na sulit. Yes. Ayan, kasi sige for po. 3 days na siya. So, for regular visitors, it's 500 pesos. But for students and PWD seniors, meron tayong 20% discount. So, 400 lang yung entrance fee. But for government employees, it's free. Libre. Yes, they just need to show their IDs. Doon sa mga empleyado ng gobyerno, libre po kayo, hindi po kayo sisingilin kapag kayo po ay lumahok dito sa trade event na ito ng Department of Trade and Industry. Ay, napakamura. Biruin mo, 500 lang sa general public. Tapos pagka estudyante, PWD, senior citizens, 400 pesos lang. May discount na 20%. Yes. Ay sulit na sulit. Marami kayong malalaman. At lalo na sa larangan ng MSMEs. Hindi ba? Okay. Sige po. Minsan pa, sige po, anyayahan po ninyo yung ating po mga kababayan sapagkat napakahalaga po nitong mga kahalintulad na trade event na ito. Malaking bagay po ito sa pagpapalakas ng ating ekonomiya. Go ahead for your invitation, ma'am. So magandang umaga po ulit sa ating mga nakikinig at mga nanonood. So we would like to invite you in Manila Fame this year. Join us as we reimagine yung ating mga regular pieces and products or looking at them at a different light. Yun yung ating theme this year. So it would be happening on October 17 to 19. That's Thursday to Saturday. Opening at 9 o'clock a.m. and closing at 6 p.m. Ayun. Teka muna, matanong ko, kamusta ba ang suporta ng national government sa Department of Trade and Industry? Okay naman, in particular ngayong year. Kasi kung alam niyo po, ang aming executive director ay bago, coming from the regions. So ang support ng DTI ngayon is more on regional and provincial approach. So kaya kung makikita niyo sa show natin, kung magvi-visit kayo, marami tayo ngayong LGU and provincial regional partners compared to other editions of the show. So ngayon yung may pinakamarami. What about yung budget ng DTI for next year? For next year, I cannot really go into details pa. But kasi ang difference naman ni SciTem, it's an NGO, so non-governmental. We're actually self-earning. So we need to generate income in order for us to actually host the events themselves. Ayun, sige po. Maraming salamat at good luck. Good luck sa trade event na yan ng Department of Trade and Industry. Maraming po salamat at sige, best of luck at sana sa mga susunod na event ninyo magpunta uli kayo rito para imbitahin natin ang ating mga mamayan, lalo na yung mga interesado na mag-invest sa medium scale. Ayan. Okay, maraming po salamat. Ang inyo pong napakinggan si Ma'am Ish Suliman, ang Senior Trade Industry Specialist, DTI SciTem, Center for International Trade, Expositions and Mission. Ulitin natin meron pong magaganap na Manila Fame Trade Event. Yan ay gaganapin sa October 17 hanggang 19. Okay. October 17 hanggang 19 sa World Trade Center. Dito yan sa Pasay City. Napakaliit ng liit na halaga lang ang admission. 500 sa general public at sa mga estudyante, PWD, senior citizens, ayan, may 20% discount kayo. So 400 pesos lang ang inyong babayaran. At sa mga empleyado ng gobyerno,
libre kayo. Ipakita nyo lang ang inyong IDs. Okay? Maraming po salamat, ma'am. At ang oras natin, meron pa tayong 13 minutos bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Meron pa tayong 10 minuto bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Pero bago tayo magpaalam, dito muna tayo sa good news. Hoy, kayo mga motorista, makinig. Sapagkat sa susunod na linggo, meron po tayong inaasahang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayan, good news yan, ha? Sa araw po ng Martes, ang inaasahang bawas sa presyo sa gasolina ay nasa pagitan ng 85 centavos hanggang 1.25 bawat litro. Samantalang 1.10 hanggang 1.50 naman sa diesel at 1.15 hanggang 1 peso and 55 centavos bawat litro ng kerosene. Ayan, magandang balita yan. Kahit pa paano makakahinga-hinga tayo ng maluwag. Tayong mga gumagamit ng produktong petrolyo. Sana kung loloobin ng Diyos, sana madagdagan pa. Although, kahit pa paano ramdam na rin ito sa bulsa ng mga ordinaryong gumagamit ng produktong petrolyo. Ulitin natin sa araw po ng Martes, inaasahan na magkakaroon ng tapyas presyo sa produktong petrolyo. 85 centavos hanggang 1 peso and 25 centavos bawat litro sa gasolina, at ang rollback naman sa diesel ay inaasahan na may tatakda sa 1.10 hanggang 1.50 centimos. At sa kerosene, magiging tapyas presyo ay 1.15 hanggang 1 peso and 55 centavos bawat litro. Papasukin muna natin si Nicole Lopez para sa kanyang Your Business is Our Business. Nicole! Naitala ang pinakamabagal na paggalaw sa oil demand sa unang 6 na buwan ng 2024 kumpara noong 2020. Ayon sa International Energy Agency, resulta ito ng mabagal na paglago ng ekonomiya ng China. Sabi ng IEA, naitala lamang sa 800,000 barrels per day ang oil demand sa unang 6 na buwan ng 2024 kumpara sa 2.3 million barrels per day sa kaparehong period noong isang taon. Paliwanag pa ng IEA, humina ang consumer spending sa China, may krisis sa kanilang property sector at mataas na datos ng unemployment rate. Itinuturing ang China na isa sa may mga pinakamalalakas na consumer sa mundo at isa sa mga malalakas na importer ng krudo. Sabi nga ng IEA, sa nakalipas na 10 taon, nasa 60% ng global oil demand growth ay nagmula sa China, taliwas sa nangyayari ngayon. Ngunit bukod sa mga nabanggit na factors, sinabi ng IEA na kabilang din sa mga nakaapekto sa pagbaba ng oil demand ay ang unti-unting pagpapalit ng China sa alternative energy mula sa krudo. Dagdag pa ng IEA, tumataas ang bentahan sa electric vehicles, kaya't bumababa ang demand sa regular na krudo sa mga sasakyan. Dahil nga rito, may forecast ang IEA na lalago ang oil demand sa 900,000 barrels per day on average, mababa ng 70,000 barrels per day sa unang pagtaya ng IEA. Para nga sa linggong ito, bumaba pa sa $70 per barrel ang Brent North Sea crude o ang international benchmark sa kauna-unahang pagkakataon mula December 2021. Dahil nga rito, ipinagpaliban muna ng Saudi Arabia at Russia ang planong output increase at sa halip ay palawigin ang supply cuts hanggang sa katapusan ng
Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa 56 pesos and 20 centavos kada US dollar, habang naitala sa $71.97 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Poyawan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Nicole. Magandang umaga, Elmer DC at Lorivic Balaan. Magandang umaga. Siya ay nakikinig at nanonood mula sa Isabela. Jerry Leyesa, magandang umaga mula sa Lipa City. Gayon din kay Philip Lorzano. Good morning. Domingo Grande, good morning. Ang sabi niya, Gibo 2028 for President. Aga naman. Uy, speaking of Secretary Gibo Teodoro ng Department of National Defense, pinaulit-ulit ng Presidente na fake news. Ang mga kumalat na impormasyon, lalo na sa social media, na nagbitiw na si Defense Secretary Gibo Teodoro. Wala pong katotohanan yan. At mismong ang Pangulo, si President BBM, ang paulit-ulit na nagsabi na yan ay peking balita, hindi dapat paniwalaan at hindi dapat patulan. At kung sino man yung mga nagsasagawa, nagpapakalat ng mga kaparehong peking balita, fake news, Sus Mario Josep, ang karma andyan lang sa paligid, kung di man tumama sa'yo, baka mamaya, bukas, or makalawa, Sabi nga, hindi natutulog ang Diyos doon sa mga nagpapakalat ng intriga at peking balita. Makonsensya kayo kung meron pa kayong konsensya. Meron na naman tayong 3 minuto bago sumapit ang alas 10 ng umaga at oras na para sa Metro Manila ngayon. Pakinggan natin si Yuel Reyes. Yuel. Laki Romel, umarangkada ngayong araw ang 29 pesos na Rice for All program ng Department of Agriculture sa ilang kadiwa sites sa Metro Manila. Ngayong araw may mabibili nga sa Navotas City, partikular sa Sipak Almacen, Barangay Hall, basta't miyembro ng 4Ps o kaya naman ay solo parent, senior citizen o PWD. May mabibili rin na 29 pesos bahagi ng Rice for All program sa kadiwa ng Pangulo sa Municipal Agriculture Office sa San Mateo, Rizal. Ilang kadiwa center din ang bukas ngayong araw kung saan makabibili ng bigas, sariwang isda at maging gulay. Yan ay sa People's Park MacArthur Highway sa Valenzuela City, Muntinlupa City Hall Quadrangle sa Manila South Road, Barangay Putatan, Muntinlupa City, Bureau of Plant Industry sa San Andres Street, Malate, Maynila at sa maraming iba pa. Samantala, sa pool ng maintenance work o walang tubig ang ilang bahagi ng Mandaluyong City mamayang gabi sa abiso ng Manila Water dahil yan sa line maintenance na isasagawa sa East Plainview kung saan apektado ang Barangay Plainview mula alas 10 hanggang alas 4 ng umaga bukas. Inabisuan ng mga apektadong customer na paghandaan at mag-imbak ng tubig. Samantala, sa buong Metro Manila, aabot sa higit 2 milyong pisong halaga ng illegal na droga ang nasamsam sa magdamag na anti-illegal drugs operation sa Metro Manila. Sa kabuuan, pinakamarami ang hinihinalang shabu na sinundan ng push. Nasa 48 individual ang inaresto sa ikinasang 34 na anti-illegal drugs operation sa NCR. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Yuel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Yuel Reyes sa Metro Manila ngayon. At yan ang kabuuan natin balitaan talakayan pinapok sa damdaming bayan ngayon pong araw ng Biyernes, 13 sa buwan ng September. At sa ngalan nila kay Boss Deo Macalma at Elaine Sister L. Apit,
ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Susunod na si Miss May Binauhan. Si Chari pala. Si Chari pala ang upo si Miss Mabel. Oras, alas 10 impunto ng umaga. Happy weekend! This time check is brought to you by